ating lahat po. Ayan, welcome po sa ating lahat sa gawaing ito ng 3 a.m. Prayer Warriors, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po muna ay dadako sa ating mensahe ng Panginoon. Amen. Okay lang po ba yung aking sound? Amen. Salamat, Sister Jane. So dito po, tayo po ngayon ay nasa chapter 10 na ng Kawikaan. At akin po munang babasahin ang chapter 10. Sabi po dito, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit sipayo ng ina ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di pakikinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahok, ngunit ang magbubunton ng yaman ang kamay na masino. Ang nag-iimpok kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nagtitipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit ang pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang siyang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Amen. Verse 11, ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapamanhin sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, masusumpungan ang karunungan, ngunit sa likod ng walang muwang, pamalo ang siyang antabay. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang mana ng tao ay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ay kanyang kapustaan. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan, ngunit ang masama ay gumagawa ng lalo pang kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak, mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Ang labi ng matuwid ay
ay maraming pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magigiba. Kung paano ang suka ay nakangingilo, ang usok ay nakaluluha. Gayon ang tamad na alipin, laging walang ginagawa. Amen. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kawakasan, ngunit ang pag-asa ng masama ay dulot ay biguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng kaalaman, ngunit ang dilang sinungaling ay bubunuti naman. Sa bawat pagkakataon, angkop ang salita ng matuwid, ngunit ang salita ng masama ay parang nilikaw na lubid. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na pinahintulutan niyo po ang inyong lingkod na makapagpahayag ng inyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli at kami ay ginising mo sa oras na ito upang ikaw ang aming maitaas at maparangalan sa aming mga buhay. Kaya, O Lord, sa pagsasama-sama namin sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Ama, ibukas mo lang po, Panginoon, ang aking labi, Panginoon, ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Inaamin ko po na hindi ko naman po kaya, Panginoon, na unawain ang inyong mga salita kung hindi po, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang maglalagay sa akin, Panginoon, ng kaunawaan. Kaya, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God, sa iyo ko po itinataas at ipinagkakatiwala, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon. Gagamitin mo lang po ako upang, O Diyos, maihayag ang nais mo na maunawaan namin sa umagang ito sa salita. Kaya po sa inyo ang pinakamataas na papurihan at ang aming pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Dito po sa mensaheng ito, no po, ang nakita ko po dito sa chapter 11 ng chapter 10 ng Kawikaan, ang sinasabi po dito at ang nais ipahatid ng Panginoon sa atin ay ipinapabatid po sa atin na mayroong dalawang uri ng tao o pag-uugali ng tao dito, no po. Ang una ay sabi nga ay isang may ugali na masama at isang ugali na mabuti, no po. At itong ugaling ito ay makikita natin sa dalawang tao o pwede rin naman pong makita ito sa isang katauhan. Sabihin na natin na 2-in-1. Ano po, parang, di ba may sinasabi tayo na sabi doble cara. Sabi doon, may mga nagsasabi na
pag may mga taong sabi nga ay nakikilala tayo, tapos ay nakikilala natin and may ugali na hindi maganda at meron din namang ugaling mabuti, sabi nga ay ang tawag natin ay doble kara, di po ba? Yun po yung ipinapadala ng mensaheng ito ng chapter 10, no? Ayan, kung naunawaan po natin ito ay sabi po doon sa verse 1, sabi nga ay mga sabi dito, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit siphayo ng ina ang anak na mangmang. Ibig sabihin, tayo hahalin tulad doon sa anak na matalino. Ibig sabihin tayong mga magulang kapag di ba ang anak natin ay nagdudulot sa atin ng kasiyahan kapag mabuti ang gawa, or halimbawa sa pag-aaral mataas ang mga grades nila, di ba tayo ay proud na proud sa ating mga anak. So doon po tayo inihahalin tulad. Bilang isang mananampalataya, tayo po ay sabi nga proud ang ating Panginoon sa atin. Ibig sabihin kung eto, tulad nito na ipahayag natin yung kanyang salita, nauunawaan natin. Ibig sabihin lang na ang Panginoon ay nasisiyahan sa atin sa ganitong ginagawa natin. Ngunit sabi nga, doon sa mga tao na walang ibang alam kung hindi ay, sabi nga ay, puro sarili na lang yung ginagawa, pang sarili, inihalin tulad din ito sa ating mga anak na halimbawa may anak tayo na sabi nga ay swail, yung hindi siya marunong makinig sa ating mga payo, yung kumbaga kung mayroon siyang katwiran, yung katwiran niya lang ang gusto niyang sundin, yun parang wala siyang galang sa atin. Ganon din ang ating Panginoong Hesus sa atin, no po, na kung hindi natin sabi nga ay hahanapin yung kanyang kaharian, syempre parang napipighati, ibig sabihin ng nasisiphayo, malalim po kasi yung Tagalog na siphayo pero kung sa ating mga pananalita na Tagalog na mababaw ay tayo bilang magulang, yun, parang bigo tayo na-disappoint tayo doon sa ating anak dahil hindi maganda yung kanyang ginawa, yung mga ganun po. Sa Panginoon tayo ganun din yung mga tao na ang gawa ay kabaliktaran sa kalooban ng Panginoon o yung hindi sumusunod sa kanyang kalooban, nasisiphayo ang ating Panginoon. Ibig sabihin, nagdaramdam siya, nalulungkot siya, yun ang ibig sabihin. Ang yamang buhat sa masama, sabi nga doon, ay di pakikinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan. Ibig sabihin, talagang yung ugali, may talagang sa ugali po itong ating mensahe, no? Sa ugali ng tao. Kung halimbawa ang ating mga yaman, ano ba yung yaman na masasabi natin? Hindi lang naman sa pera, hindi kayamanan sa pera, kayamanan sa pakikipagkapwa-tao, meron din tayo niyan. Pero sabi nga, kung nakikipagkapwa tao tayo at ang atin namang layunin ay sabi nga ay parang mapagsamantalahan lamang itong mga taong ito na pinakikitunguhan natin, sabi nga ay hindi natin ito masasabing kayamanan, ito ay may hindi magandang ibubunga rin sa atin. Maaring kaguluhan din ito, di ba, o kapahamakan din natin, di ba po? So kung ang ibig sabihin, kung ang ating pakikitungo sa ating kapwa ay katulad ng ginagawa nating ito, ipinapangaral natin ang maganda at mabuting balita ng ating Panginoon at dinadala natin ang ating pakikipagkapwa-tao na makakilala sa ating Panginoon, ito po ay tunay na kayamanan. At ito yung mayroong kabuluhan sa ating buhay. Dito po nakalulugod ito sa ating Panginoon. So yun po yung mga masasabi ko na kayamanan na talagang tunay, legit na kayamanan. Amen? At sabi nga po doon sa verse 4, ang kamay na natamad ay tiyak na
magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Sa bawat gawa, sa bawat ugali ng isang tao, parang mayroon po talagang parang dalawa siya na nagkakaroon ng kompetensya, isang mabuti, isang masama. Palaging may gano'n no? Tayo, inuudyukan tayo. Halimbawa, mabuti na ang ating iniisip, mabuti ang ating ginagawa, 'di ba po? Pero may mga bagay pa rin na mali pa rin pala 'yun, 'di ba? May mga gano'n, hindi lahat ay positive, laging may negative at hindi rin naman kasi puwede nga naman pagsamahin ang parehong positive, 'di ba? Maaaring ito'y sumabog parang sa kuryente, laging may kailangan din ng negative, 'di ba ba? Pero kailangan naman makita rin yun sa buhay natin na kapagka mayroon tayong negatibong bagay, dapat mahatak naman doon sa positibo na bagay, no? Like yung mga ginagawa natin kapagka sobra-sobra na, sabi nga, lahat ng sobra ay nagiging masama din naman. Hindi rin nagiging maganda ang ibinubunga nito sa buhay natin. So, iyon po yung ipinapadala ng mensaheng ito, no? Kaya nga, palagi tayong dapat ay mayroong pagsusuri bago tayo gumagawa, bago ang mga isip natin, laging dapat sinasala din natin, 'di po ba? Kaya nga ito marahil ay pinapadala sa atin dahil nga tayo ito, yung itinuturo ito sa atin na hindi laging sige lang tayo ng sige, matuto tayo magpreno yan para tayong driver na hindi sige lang, banat lang, drive lang ng drive, 'di ba? Hindi na natin alam na yung pagdadrive pala natin, sabi nga ay papunta na dun sa bangin, ayan. So hindi na tayo marunong magpreno. Yung mga ugali natin, ganun din, may mga pag-uugali rin po tayo na ganyan. 'Di ba po? Sabi nga po, ang nag-iimbak kung tag-araw, nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nagtitipo ng kahihiyan. Ayun. So, 'di ba, positive, negative na naman. Nakakatuwa lang talaga ang Panginoon. Ano po, dahil nga sa mundo na ating ginagalawan, talagang mas marami dito yung negatibo. Maraming mga tao na talagang ang sabi nga doon ay sige, trabaho ng trabaho kasi ang gusto nila yumaman, mag-iimbak, magdedeposito sa bangko, 'pag naipon nila yung perang bentahan o pinaghanap buhayan, sige. Marami talagang walang siya kundi mag-impok yung mga ugaling gano'n ng tao. Pero sabi nga sa pag-iimpok niya, wala naman siyang time sa Panginoon, 'di ba? So paano 'yun? Kung maubos na yung naimpok niya na yan, sigurado naman mauubos lahat yan. Pero paano na pagdating ng tunay na buhay na kanyang sabi nga ay kahahantungan, mayroon ba siyang na-save about doon sa buhay na sabi nga walang hanggan? Ay kung ganun din po ang ating magiging pananaw sa buhay na ito, sabi nga bilang mga Kristiyano, ay nakakatakot, no? Wala rin saysay ang lahat ng ito, 'di po ba? Kaya sabi nga, mas mabuting mag-impok, sabi doon, sa langit kaysa dito sa lupa, dahil dito ay may mga tanga na naninira at kalawang, 'di po ba? So yun po yung ibig sabihin noon na laging kapagka tayo gumagawa ay laging sabi nga, palaging may kaparte ang ating Panginoon doon sa ating ginagawa, sa ating buhay, laging ando doon. At sabi nga ay lagi nating unahin ang ating Panginoon o ang para sa Panginoon. Di ba po? Sabi nga po dito, ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ibig sabihin, kapag ka ang taong wala ng binitawang mga salita, kung hindi sabi nga ay pawang mga kayabangan o kaya naman ay puro papuri sa sarili, ay walang kahahantungan ang mga pananalitang ito. Lagi kanyang dadalhin ay sa kaguluhan. Sabi nga, karahasan, ayan. At ang alaala ng matuwid,
mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Kaya nga po, habang tayo'y nabubuhay, sabi nga, sige, gawin natin ang tama, gawin natin ang alam nating makakabuti sa bawat isa sa atin dito sa mundong ito, at upang pagdating ng araw na tayo naman ay lumisan na sa mundong ito, dahil wala namang exempted sa atin, talagang tayo ay lilisan sa mundong ito, tayo mga estranghero lang sa mundong ito, ano po? At tayo lilipat na ng ibang buhay, ng panibagong buhay o ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po ay, yung mga nagawa nating iyon ay hindi mapaparam. Yun po ang tinatawag na, sabi nga ay maiiwan natin dito sa mga generation natin, na lagi nila itong maalala na noong nabubuhay, like sa pamilya natin, halimbawa, ako, nabuhay ako, 'di ba? Tapos kung mamatay man ako, sabi nga ganoon ay anong maiwan ko ba sa pamilya ko? Ano ba yung mga matatatak sa aking pamilya na pag-uugali ko? Ako ba ay bungangera? Ako ba ay, sabi nga ay, laging pinaggagalingan ng kaguluhan sa aking pamilya, 'di ba? So ang dapat lagi nating isipin is, kung tayo ay mawawala sa mundong ito, sa pamilya man natin, sabi nga, kung iiwan ba natin sila, may sigurado ba tayo na maalala nila na hanggang sila'y din ay nabubuhay, nakatatak na sa isip at puso nila na yung mga legacy ang tawag, na maiiwan natin na, gano'n si mama nung nabubuhay, masinop yan, masipag yan, yung mga gano'n po ba. So, how much more na ang maiwan natin sa kanila ay yung paano natin na ipakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Hindi ba yun yung pinakamagandang legacy na maiiwanan natin sa kanila, sa mga generation nila, di po ba? So, yun po yung sabi nga ay malalim, or sabi pinakamahalaga na dapat nating nasain na maiwan sa ating mga mahal sa buhay o dito sa mundong ito. Amen. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang siyang wakas ng mangmang na masalita. Ibig sabihin, salita ka nga ng salita. Wala naman niyang kabuluhan, para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Di ba po? Ganun ang mga tao sa mundong ito. Ayan, sa katulad niyan, yung mga ating mga butuhan na naman, 'di ba po? Nandoon na naman tayo sa magagandang mga sinasabi ng mga mga iboboto natin, ano po. Pero pag tapos na nakaupo na, ano na naman, mala-impyerno na naman, sabi nila, ang buhay ng mga tao sa paligid, 'di ba po? So ayun yung mga bagay na talagang, sabi nga, hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. 'Yan. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, sabi doon. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Kahit na anong, sabi nga, kahit na anong ganda ng sinasabi natin, anong ganda ng ipinapakita nating gawa at kabutihan, ay pakita lamang yan, at sa kalooban mo naman ay hindi naman ikaw talaga yan. Sabi nga, wala din po mga kapatid, kabuluhan ang lahat ng ito. At ito ay hindi natin dapat inuugali. Ano po? Dapat ito ay ating binabago. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ibig sabihin, yung mga nakikita natin na yan, sabi nga, at yan, yung ating, sabi nga, ay bibigyan ng kabuluhan sa ating mga buhay. Yung mga nakikita natin, halimbawa, ay ang ganda naman ng kotse nung, gusto ko nga rin magkaroon ng ganun. Sige, gagawa ako ng paraan para makamtan ko tong bagay na ito, hanggang sa kahit na anong kaparaanan na makasagata ka na ng tao, mayurakan mo na yung kapwa mo, makamtan mo lang yung kagustuhan mo na yon, ay gagawin mo na, mga kapatid. Ano ba ang pwede nating kahantungan sa ganitong mga kaparaanan sa ating buhay? Yan. So hindi po tayo magtatagumpay ng sabi nga ay may kapayapaan sa buhay kung ito ang ganito ang ating gagawin sa ating mga paghahangad. Ano po? Yan.
Kaya napakadali namang unawain kung tutuusin dahil nga ito ay nasa pag-uugali na ng isang tao. Sabi nga po, ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan na yan. So mas mabuti pa na isigaw natin ang salita ng ating Panginoon kaysa naman sa ang isisigaw natin ay katulad noon, sino ba yung mga nagmumura nung araw, nung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ayan, so anong kahinantungan noon? Ano ba na-experience ba natin yan? Kasi ako po sa biyaya ng Panginoon ay hindi naman po ako talaga nakaranas niyang yung mga ganyang salita dahil yun po yung aking sabi nga ay naiwan ng magulang sa akin na hindi ko po narinig na nagmura o may minura ang aking mga magulang, no? Yung mga salitang talagang sabi nga ay mababalasik na mga salita nung araw na parang kulog at saka kidlat, yung mga pananalitang yan ay talagang hindi ko po yan narinig sa aking mga magulang. At syempre bilang anak, kapag may mga na-impluwensyahan na ng sanlibutan ng mga pananalitang ganyan, pag yan ay narinig ng magulang namin sa isa't isa sa amin, ako talaga matinding palo ang aabuti namin. Kaya po yan po yung naiwan ng magulang namin sa amin na wala sa amin nagmumura. Yan. So, yan po ay isang napakaganda na natin sa ating, lalo sa ating mga bata, kung may tinitrain pa tayo ng mga bata sa ating pamilya, is ito ay isang napakaganda na itinuturo sa ating mga kabataan na hindi damang pananalita. Sabi doon, at ang kaguluhan, sabi nga, at karahasan ang kahahantungan ng mga ganitong mga pananalita o pag-uugali. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, masusumpungan ang karunungan, ngunit sa likod ng walang muwang pamalo ang siyang antabay. Amen. Di ba nakita natin kung mabuti o sabi nga doon, marunong tayo, ang laging makikita sa atin is puro nakaka-proud, 'di ba? Sabi nga nakakahanga, ayan. Pero sabi nga kung may mga bagay tayong ginagawa at ang gawa natin or pananalita natin ay sabi ay hindi tama, ay talagang kaguluhan at sabi nga doon ay mismong ang Panginoon ang papalo sa atin, di po ba? Ayan, pero kung wala naman tayong talino, wala tayong sabi doon, hindi mabuti yung ating ginagawa, ay sige lang, dito tayo sa mundong ito, pero darating ang time na talagang may pagpapalo. Ano po, tayo nakakaranas naman tayo bilang Kristiyano, hindi po ba, na pagka tayo ay nakakaranas na ng mga pagsubok, sabi natin, pinapalo tayo or pinipitik na tayo ng ating Panginoon. Tama naman yun. Totoo po yun. Napapatunayan natin na sa gawa at masamang pananalita, ito ang dulot na papalo, di ba? Yan. So, ang kayamanan ng tao ay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ay kanyang uh, kapuksaan. Yan. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan, ngunit ang masamay gumagawa ng lalong kasamaan. Amen? So, ang mga pananalita pong ito sa chapter 10, hindi ko na po ito kukumplituhin pang ihayag sapagkat halos iisa lang po talaga ang sinasabi dito, isang mabuti at isang masama na pag-uugali ng tao, no? Na ang dulot talaga nito kapag mabuti, ayun nga, nauna nasabi ko po na talagang ito po ay sabi nga, nalulugod ang ating Panginoon. So, ibig sabihin lang na nasa tama tayo na nasa tama tayong daan, maliwanag yung ating tinatahak, may kaliwanagan sapagkat ang salita ng ating Panginoon or biblical na ang ating sinusundan sa buhay nating ito ngayon. Pero nandito man tayo ay
alam natin at kinikilala pa rin natin na hindi pa rin natin pwedeng sabi nga ay panghawakan na lahat ng ating sinasabi at lahat ng ating ginagawa ay ito na yon. Maaring tayo ay dahil nasa mundo pang ito ay pwedeng nalilinlang pa rin tayo. Ano po? Kaya laging nandoon yung ating pag-iingat, yung ating pagsusuri sa ating mga sarili kasi ito po ay ipinapakita para sa ating mga sarili. Ipinapabatid sa atin, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Solomon na naghayag nitong chapter 10 na ito na kung saan sabi nga ay ingatan natin yung ating mga tinataglay na pag-uugali. Ano po, bagamat tayo nga ay nagkakamali pa, nagkakasala, pero hindi na po tayo dapat paaalipin pa doon sa alam naman natin na talagang mali na. No po, yun po yung ipinapahayag dito sa mensaheng ito. At bagamat ito ay verse 1 hanggang 32 ay paulit-ulit lang naman po magkakaiba man sila ng pangungusap pero iisa lang po talaga ang nakita ko dito na ibig sabihin ng mensaheng ito. Ito ay yung ating mga pag-uugali. Ibig sabihin nga po ay mayroon tayong dalawang pag-uugali, isang mabuti at isang simasama. Di po po. Pero tayo naman bilang tayo ay nandito na at sasaliksik ng salita ng ating Panginoon ay alam natin na hindi natin tama na ginagawa pa yung mga nabanggit dito na mga hindi na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa bawat pagkakataon, angkop ang salita ng matuwid, ngunit ang salita ng masama ay parang nilikaw na lubid. Ayan, ibig sabihin, sabi nga, yung pananalita natin ay nasa matuwid, dahil unang-una nga ay biblical ang ating pinag-aaralan at ang ating buhay na tinatahak ay biblical na rin. Pero sabi nga, nung dati naman ang ating mga pananalita ay parang ang napakagaganda, pero buhol-buhol naman ang mga binubunga ng ating sinasabi. Parang sabi nga, parang lubid na binuhol-buhol lamang. Ganun po ka ang ating mga sinasabi nung araw, walang kabuluhan, ibig sabihin pero ngayon sabi nga ay napaka halaga na ng ating mga sinasabi dahil ito ay sabi nga ay salita na ng Panginoon. Amen. Ayan, at hindi na basta salita lang natin ang ating mga nasasabi. Amen. Na kumbaga o nga ito pinahayaan tayo ng Panginoon na mabasa yung kanyang salita. Ang ibinubunga nito sa atin ay yung ating mga gawa ay angkop na doon sa ating sinasabi. Hindi katulad nung araw na ang mga salita natin ay taliwas naman doon sa ating mga ginagawa. Di po ba? So ayun lang po mga kapatid ang aking maibabahagi sa mensaheng ito ng Panginoon sa chapter 10 ng Kawikaan. Tayo po'y manalangin. Purihin ka po o Diyos. Maraming salamat po sa kapahayagan, Panginoon, na kung saan, kung hindi man po kumpleto, alam ko na ikaw ay Diyos na complete at magkukumpleto sa pamamagitan ng kapahayagan mo rin sa aking mga kapatid na nasa platform na ito, Panginoon. Kaya humihingi po kami patuloy, Panginoon, ng inyong kapahayagan. Igawad mo po ang mga press revelation sa aking mga kapatid at hayaan mo po, Panginoon, na ito'y mapakinggan din ng bawat isa. Kaya po, sa pangalan mo po, Panginoon, patuloy po namin inaangkin ang inyong pagkilos sa gawain ito ng prayer warrior, Panginoon, sa umagang ito in the name of Jesus. Amen and amen. Amen po. Consider po tayong mangmang kung tayo nga po ay andun yung tayo ay may tuot sa ating puso. At tayo ay puno pagtasi. Kasi kaugnay daw po yun na kung sa ipon tayo ay napopoot, may galit sa ating puso, ay andun nga po na kung saan ay kaakibat din po, kapartnera din po na tayo nagsisinungaling. Sabi nga po ay kung tayo ay andun na kung saan ay punong-puno ng galit, nagkakaroon tayo ng kasinungalingan sa ating mga sarili. At sabi nga po dito ay kumbagay ang isang tao na kung saan ay mayroong taglay na kaisipang ito ay yung kumbaga ay inaano niya yung sarili niya. Kumbaga ay nahahanay sa isang mangmang na tao.
Pero sabi nga po dito, the only way to out, di ba? Ang tanging paraan para tayo makaiwas dito sa galit at puot na ito ay yung andun nga po na hingin po natin sa ating Panginoon na tayo ay baguhin yung puso natin. Ano? Sabi nga, ask God to change us, na kung sa isa lang talaga makakatulong sa atin, na sa halip tayo maging puno ng kagalit at puot, kasinungalingan, ay palitan ng Diyos ng pag-ibig, pangunawa, compassion sa ating kapwa ang maging attitude po natin. Ano po? Ito po kasi aklat ng kawikaan, nakita po natin in this book of Proverbs. It's kumbaga ito'y couplet, kumbaga partner na salita ng ating Panginoon, ang salita. Ano po? Magkaka-partner sila. Dalawang, sa isang verse ay dalawang kung saan ay sentence na makikita po natin na magkakaugma. Sabi nga po dito, doon sa verse 20 nakita ko din dito, yung dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Ayan, word from good person is valuable. Kumbaga ito ay pa sinasabi na kung saan ay choose silver. Piliin daw po natin na kung saan ay tayo ay maging ang ating mga sinasabi ay kumbaga dapat maging parang maging pilak na mahalaga sa ating mga buhay. Sabi nga po dito ay yung mga tao na kung saan ay walang kamalayan, walang pangunawa sa salita ng Diyos, it is easy. Madalis po silang magbigay ng mga haka-haka sa kapwa na kung saan hindi nila pinag-iisipan na walang nagiging dating. Sabi nga po dito, yung mga ganun tao ay hindi nakakatulong. Sa halip sila daw po ay kung saan ay kumbaga nagiging mangmang din sa tingin natin. So tingnan po natin, kumbaga paano ba ang ma-expect natin kung ang kaharap nating tao ay ganito na kung saan ay hindi kung saan hindi na wala sa katwiran. Kumbaga ang dapat makita po natin dito ay ang wag nating gayahin yung ganitong mga tao. Maganda din po yung sinabi sa verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. So kami, alam po natin na ang Diyos natin ay nagsusupply na lahat ng ating pangangailangan. God supplies most people with the personal and financial abilities to respond to the needs of others. So kaya nga po, kung ating naunawaan, kung paano tayo pinagpapala ng ating Diyos sa lahat ng aspeto dahil andun nga po sumusunod tayo, nababasa natin ang kanyang katwiran sa pamagitan ng ating pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Ay kaya yun nga po mga resources na ibinibigay sa atin, ay magaya kung saan ay biyaya sa atin. Kaya nga po ay sabi nga po, wealth is blessing only if we use it in the way of God intended. So, gamitin po natin kung anong kayamanang meron tayo, physical, emotional, spiritual, na kung saan ito po ibahagi natin sa ating kapwa. Kasi nga po, wealth is a blessing only if we use it in the way God intended. Kaya gamitin po natin sa karapat-dapat yung mga kayamanang meron tayo. Kayamanan sa kung saan karunungan, na kung saan kayamanan sa ating kung anong meron tayo, na kung saan ay financial. At ito po ay alam natin kung saan ay bibigyan sa atin ng Diyos ang karunungan kung paano natin gagamitin yung mga kayamanang pinagkaloob sa atin ng mga potential character natin at gamitin daw po natin para sa kapakanan ng ating Panginoon. Another thing, isa din po nakita ko dito yung 24, ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya. Ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Ayan. Sabi nga po ay, kumbaga ang tao ay andun nga po na kung sa'yo walang pagkakilala sa Diyos, ay andun nga po na sila takot sa kamatayan. Those people who do not believe in God usually fear death. Ito po totoo yun, na kung sa'yo natatakot silang umanaw sa mundong ito. Pero tayo nakakakilala, kabaligtaran na kung sa'yo tayo nakakakilala sa ating Panginoon. Sabi dito, contrast believer desire eternal life and good salvation. And God's salvation. Ang pag-asa po natin ay alam natin na tayo ay gagabalaan ng ating Panginoon dito pa lang sa lupa o kahit sa buhay na walang hanggan. So, ito pong verse na ito ay nagbibigay sa atin na kung saan ay
kung saan tayo ay yung ating desire ay magkaroon ng kaganapan kasi pinanghawakan natin yung salita ng ating Panginoon. So, nasa atin ang pagpili. Choose rejecting God. I-reject ba natin ang Panginoon at mamuhay tayo ng ating sarili, or accepting God and following Him, o tanggapin natin yung mga advices o yung mga natutunan natin sa ating Panginoon at isa pamuhay po natin. So, alam natin kung ano natin ang ating pipiliin. Kasi alam natin kung ano yung dapat, tama at matuwid at mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung kamatayang yan, physical or spiritual, alam natin ang kahantungan. Pero kung tayo ay umaasa sa ating Panginoon, we have eternal life. Na kung saan ay dito po kaya nga tayo ay nag-aaral, patuloy na nagme-meditate, patuloy na sinisik natin ng ating Panginoon, hinahanap natin yung katwiran, dahil alam natin na meron tayong eternal life na kung sa pagharap natin sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Patuloy na sabi nga po ay masasabi na kung kaya nga pa tayo ay patuloy na nagpapakabuti, patuloy na sinusunod natin ang mga layunin ng ating Panginoon. Upang sa gayon, sabi nga po ay yung pag tayo humarap sa ating Panginoon, walang takot, wala tayong pangamba, dahil makikita natin nakangiti ang ating Panginoon, nakalahad ang kamay na masasabi sa atin na, welcome my good servant. So, ayun po, ito lang po yung nakita ko sa ating, kumbaga patuloy tayong itinutuwid ng ating Panginoon sa aklat po na ito na kawikaan. Sabi nga po, ito'y couplet. Ibig sabihin, dalawang verses sa isang kumbaga, magkakatuwang, magkakapartner, ang itong kawikaan na babasa natin na kung saan nakaugnay sa ating pang-araw-araw na buhay. So ayan po, God bless po sa ating tagapagsalita, kay Nanay Andrea na kung saan ay nagbahagi sa atin ng salitang ito. Ayan, ng Panginoon dito po sa Aklat ng Kawikaan chapter 10. God bless po sa bawat isa.